Sa comment dito ni Idol, relate ako dyan dahil na-experience ko na rin yan ng ilang beses. Yung pumasa ka nga sa trade test pero bumagsak ka naman sa medical. Ang experience na hindi ko makakalimutan dito is nung nag-apply ako abroad, which is going Japan sana yon, way back 10 years ago, wherein pumasa naman ako sa interview at trade test. Pero pagdating sa medical ay bumagsak ako. Yun ay dahil may nakita daw silang spot sa baga ko at may UTI pa ako. Ang sabi ng doktor, possible na yung spot sa baga ko ay dahil sa trabaho ko bilang isang welder. Binigyan naman ako ng chance ng agency ko na baka sakaling ma-clear ang baga ko sa gamot. Kaya binigyan ako ng isang buwan na gamutan. Kaya habang naghihintay ay tuloy pa rin ang trabaho ko sa company na pinapasukan ko naman that time. Kaso, sad to say, na-disgrasya naman ako sa motor habang pauwi galing sa work. At dahil doon, mas lalong napurnada ang pag-a-abroad ko sana. Dito naman sa Pinas, although na-clear na yung spot sa baga ko, ang madalas na problema ko naman sa medical ko is yung UTI ko na ayaw talaga akong tantanan. Siguro dahil na rin sa katigasan ng ulo ko dahil mahilig pa rin naman akong kumain ng matatamis na pagkain at minsan mga chichirya at soft drinks na isa sa cause ng UTI. So, ang pinupunto ko naman sa video natin ngayon is wag lang sana tayong tumutok sa kung papaano pa natin mapapabuti or mapapahusay ang galing natin sa trabaho, kundi dapat wag din nating pabayaan ang ating sarili, lalo na ang ating kalusugan. Dahil bilang isang skilled worker, napakahalaga sa atin ang ating kalusugan. Alam naman natin na mahirap, delikado at mabigat ang trabaho sa construction. Kaya naman hindi maiiwasan na sa bawat company or agency na ina-applyan natin ay nire-require ang mga aplikante na magkaroon ng medical certificate na fit to work para masiguro nila na capable ang aplikante sa trabaho na kanyang ina-applyan. Kaya para naman sa mga baguhang kabakal ko dyan, lalo na yung mga nagbabalak mag-abroad, ito ay tips para sa inyo. Unang-una, kapag nakapasok na kayo sa company dahil nakapasa na nga kayo sa trade test at sa medical nyo, hindi ibig sabihin na nun na laylo na kayo sa pagbabantay sa inyong sarili o sa inyong kalusugan. Dahil mind you, taon-taon, ang mga company ay nagkakandak ng medical examination sa kanilang mga workers para sa renewal ng company ID ng kanilang mga workers. At syempre, para masigurado pa rin nila na fit to work pa rin ang kanilang mga trabahante. So, kapag ang worker nila ay bumagsak sa medical at di na inisyuhan ng fit to work certificate ng doktor, ito ang maaaring mangyari sa kanila. It's either IFO forced leave or suspended muna ang worker para pagpahingahin at asikasuhin ang problema sa kanyang medical, or bibigyan muna ng temporary ID ang worker para makapasok pansamantala sa trabaho ng ilang araw habang tuloy ang gamutan sa sakit na nakita sa una niyang medical result. Pero kung sa pangalawa niyang medical examination result ay ganun pa rin ang resulta, pwedeng matanggal ang worker sa trabaho or madadagdagan ang araw ng kanyang suspension sa trabaho hanggang sa maging okay na siya. Sa totoo lang nangyari na sa akin ng ilang beses yan. Yung na-issuehan ako ng temporary ID sa trabaho dahil lagi ako bumabagsak sa medical ko gawa ng UTI ko. Syempre, isang linggong gamutan na naman sa akin yon at sariling gastos ko pa ang pambili ng gamot. Kaya ang ginawa ko nitong huling medical ko, 1 month bago mag-expire ang working ID ko, lahat ng alam kong bawal kainin at inumin na nagkukos para ma-activate ang UTI ko ay iniwasan ko muna. Which is, naging effective din naman dahil this time, hindi na ako nagkaproblema sa medical ko at na-issuehan agad ako ng fit to work certificate ng doktor. Kapag nag-apply naman tayo abroad at nakapasa tayo sa trade test at sa medical natin dito sa Pilipinas, hindi ibig sabihin na magkampante na tayo dahil madalas nangyayari ang ganitong senaryo once na kayo ay pinalad at nakarating na sa ibang bansa. Although bayad na kayo sa unang araw nyo sa company doon sa abroad, pero hindi pa kayo pagtatrabahuhin agad sa area dahil magkakaroon ulit kayo doon ng panibagong trade test at another medical examination na naman. And this time, hindi na agency ang susubok sa inyo, kundi ang mismong kliyente ng agency ninyo sa Pinas or yung company kung saan kayo nagtatrabaho ngayon sa abroad. May mga pagkakataon pa na mas mahigpit pa ang trade test nyo sa abroad kaysa sa trade test nyo dito sa Pilipinas. Ganon din sa medical examination dahil alam nyo naman, mas high-tech ang medical instrument nila sa abroad kaysa sa atin dito sa Pinas. Kaya sad to say na ilan sa mga kabakal din natin na nakaalis na sa ibang bansa pero ilang buwan lang ay pinauwi na agad sa Pinas dahil sa it's either bagsak sa trade test or bagsak sa medical doon sa abroad. Nangyari naman ang ganitong senaryo nung pinalad naman akong makapag-abroad sa Malaysia. Sa loob ng unang 2 linggo namin doon, ang ginawa lang namin sa fabrication nila ay nag-trade test habang hinihintay ang result ng medical namin na ginawa sa amin 2 days after kami makarating sa Malaysia. And again, sad to say, isa sa batch namin ang napauwi sa Pinas dahil may problema siya sa puso. Yung 2 kasama naman namin na laging bagsak naman sa trade test ay hindi pinauwi dahil kahit papaano binigyan pa rin sila ng chance hanggang sa maipasa nila ulit yung trade test nila. So, isa lang ito sa mga senaryo na maaari nating ma-encounter sa pag-apply ng trabaho mga kabakal. Kaya maliban sa kaalaman at husay sa trabaho, mahalaga pa rin ang ating kalusugan sa pag-a-apply ng trabaho.
Hindi dahil magaling na tayo ay sigurado na tayong pasok agad sa trabaho, lalo na sa abroad, dahil kung may problema naman sa ating kalusugan ay siguradong hindi rin tayo matatanggap, or kung hindi man, baka hindi rin tayo tatagal sa ating trabaho. Kaya bilang isang skilled worker, napakahalaga na matuto din tayong pangalagaan ang ating sarili at lalong-lalo na ang ating kalusugan. Magkaroon lagi tayo ng disiplina sa sarili, iwasan ang mga bisyo or limitahan ang sarili sa paggamit ng mga bisyo, sobrang pag-inom ng alak, sobrang paninigarilyo or paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot, at iwasan or kontrolin ang sarili sa mga pagkain na alam nating nakakasama sa ating kalusugan. At higit sa lahat, lagi nating isaalang-alang ang paggamit natin lagi ng ating mga PPE or Personal Protective Equipment sa trabaho upang makaiwas sa disgrasya o anumang mga bagay na maaaring makasama sa ating kalusugan. So dahil medyo mahaba na ang ating video, kailangan ko na itong tapusin. Pero bago yan, shoutout muna sa nag-iisang star sender ko this week na si RC Abalos. At ganun din kina JR Cuenca, The Little Welder from Isabela, kay Ver Magabilin, at kay Roger Ortega Calabario. Salamat po sa panonood. See you next time. Bye!